Meron palang National Movement for Safe Schools. Yes, ma'am. Opo, ano po ito? Ito po ay umbrella organization of so many who are ministering in different school. It so happened, yung Tacloban School na we are about to talk about, katabi na pinuntahan namin last year. Katabi. So what do We you mean? did training sa Leyte National High School. Oh my! So, gosh, Ganun yung- could it have been prevented? Kaya well, I don't Yun know, nga no? Parang when you think about it, parang ang daming sana. Oo. Pero mahirap Yeah. pong magsabi nun eh. Opo. At least ngayon, we can talk about moving forward. May I ask Sir Jasper po, Yes. ang ating PTA National Parent Chair ng NCR, ano po naging reaction nyo when you heard this yesterday? Siyempre po, unang-una, kami po ay nakikiramay sa mga magulang na naulila po. Siyempre, hindi po natin inaasahan ganun pangyayari. So, kami po bilang mga magulang ay siyempre nag-aalala sa aming mga security ng ating mga anak. Siyempre, kasama ng mga magulang. At ang nais po nga namin, sana po ay magkaroon pa ng mas malawak na pagtutulungan, shared responsibility po ang ating pong ang community, mula po sa aming pong paaralan, sa ating pong mga magulang, sa ating pong barangay, at mismo pong mga LGU po ay sana po ay magkatulong-tulong para po sa security po sa loob, o lalong-lalo na sa labas ng ating paaralan. So kami po sa National PTA ay talaga pong nagkakandak din po ng mga pa-seminar po para po sa mga parental seminar. Mayroon po kaming tinatawag na sa anak ko, sagot ko sa aming pong lungsod, na dito po ay nakikipag-partnership po kami sa LGU through SDO ng Caloocan. And then doon po ang mga nagtotok po sa amin about po dun sa health, yung city health po natin, sila po ang nagtotok about dun sa issue ng health issue, mga early pregnancy, and then yung syempre yung ating mental health. And then po, mayroon din po tayo sa about naman sa city drugs ng ating abuse. So sila naman po ang nagko-conduct about po sa mga sa pag ng mga drugs, or yun po para maiwasan po ng mga bata. And then syempre ang ating city social welfare para din po sa karapatan ng mga bata. At syempre isa pa, ang kailangan din po natin ay mga spiritual advisor para po naman sa spiritual empowerment ng mga magulang at syempre ng mga bata. So kami po mga magulang ay talagang gusto po namin na mas mapalawak pa, mas makatulong pa, responsibilidad po namin na talagang makisubaybay pa sa aming po mga paaralan for monitoring po ng labas at loob po. So kami po ay talagang gusto po na tumulong kasi nag-aalala po din kami na sa kalagayan po ngayon ay iba-iba na ang kaisipan ng mga bata dahil siyempre yung ating digital age po ay talagang mas malawak na ang kanila po mga napupulot na iba-ibang mga informasyon. And Doc Rally, anong tingin mo? What could have been done siguro para naiwasan sana yung nangyari? Well, maraming pwedeng tignan na direction. Oo. Pero right now, I think ang pinakamaganda tingnan, yeah, of course, it's a school problem. But right now, it is a societal problem. So, number one para sa amin, sa National Movement for Safe Schools is the home. The first base dapat inaayos yung bahay, yung tahanan. Kasi yung karaniwang problema ng mga paaralan, galing po sa tahanan na ipapasa lamang. So, pag in-address po natin ito, dapat hindi lang po yung school, Yes. alright? That's why meron tayong kasama sa PTA, but also let us also tignan yung pinanggagalingan talaga ng mga bata. Kasi influence sila in so many ways. Yes, andyan po yung media, pero basically yung raising up, yung environment, ang laki pong contribution sa kanila eh. So sa amin po sa National Movement for Safe Schools, we conduct training. We also produce materials. Kasi para po sa amin, hindi lang sapat ang magkaroon ng seminar. Dapat ilagay sa kamay nila na mayroong paraan, matuto, magkaroon ng awareness. Kasi meron po kami ginagawang mga studies in different schools na pag nag-conduct po ng awareness seminar, 50% kaagad ng incidents ng, let's say, bullying, bumababa kaagad. It's because of the awareness. So, para po sa amin, maganda po yung mga bagay na inisyatiba, pero tignan po natin na mas mahaba pa sigurong pag-address so that, hopefully,
God willing, wala na po siguro maisusunod pang pangyayaring ganito. Opo, yung ginawa nyo sa Leyte, no? Yeah, National High School. Yes, Ano ma'am. po yung mga tinuro nyo sa kanila? In particular po, anti-bullying. Okay. Kasi yun po yung hinihiling po ng school kasi medyo parang rampant as compared pa nga sa San Jose. Sa San Jose. Sa kailang marami. Kasi, okay, unfortunately, yun nga, may mga namatay. Imagine. Pero actually, Jack, naalala mo last year, yung mga estudyante na nagsaksakan sa may bridge. Yeah, sa may last Pasig. year ba yun? Sa may Pasig yan. Dito, Yeah, di oo. ba? Pasig yun. Tapos Oo, yung may sinabasan, babae, Paglabasan. sinabunutan, yung sinampal. sinabunutan, yeah. Hindi mo akalain, ano pa itong mga bata to? Oo. Nasapian ba I know mga the to? school. Opo. I also go there. Oh, Talaga? Kasi okay. it's our some sort of advocacy ministry Oo. na nung karoon po ng ganung klase, we go to the school, some friends, teachers there, and we offer our help. Patungkol sa how to handle yung bullying. Kasi outside school na yun eh. Pero nonetheless, nagsimula po yung alitan, away sa loob. So lumabas sila, doon sila nagkaroon ng parang some sort of enkwentro na. So, Opo. So how do you address that kind of problem? I know it's a mahabang usapan ito, pero siguro in a nutshell, Yeah. sa madaling sabi, paano po? kung sa school-based po ating gagawin, what we did in different school, let's say, Camp Aguinaldo High School, Juan Sumulong High School, mga Quezon City. So what we did is, last year then, we have a drive, a saturation drive, lahat ng section, binigyan kami ng 15 minutes to have an awareness. From grade 7 hanggang sa pinakamataas na senior high, all of them receive the awareness, some sort of seminar. Maiksi lamang, pero it helps them to understand. Ano po nalaman nila? Basic rights of everyone. Na wala pong pwedeng manakit sa kahit sino man kasi equal rights ang bawat isa. Dapat alam ng mga bata yan. Pangalawa, dapat alam ng bata kung siya ang biktima o bullied kasi meron po tinatawag na bullying triad. The bully, Okay. the bullied, and the bystander. Kung alam po natin yung tatlo pong iyon, alright, so we will be able to stop the bullying. Alright? So, sa awareness, pinag-uusapan po iyon. Kung ikaw ang bully, dapat alam mo i-handle yung mga inner tensions mo. Kung ikaw naman yung biktima, dapat alam mo rin kung paano i-handle. Kung ikaw ang nagiging biktima. And we do it in a small way. Ginamit namin ito. Tapos, kung sakasakaling ikaw ay bystander, dapat meron kang stake. Hindi pwedeng may sinasaktan na Ay, nanonood ka lang. nanonood ka lang. Yeah. May mga iba nga, Sir Jack, may ginagawa ng iba eh. Hindi na tumulong. Tumawa Nagdagdag pa. Oo. Sabi ng niya, gatong. Gumagatong sabi niya, hawakan mo sa tenga, batukan mo nga. Grabe. Iiyak Or na yan. the fact na tumatawa. Oo, di ba? iiyak na yan. Yung mga So, ganun. nadagdagan pa lalo. Oo. Alright? Oo, ano ba As yun? bystander, tinuturuan po natin sila, you have a role. Don't be passive. Don't be active to become a bully body, but also somebody who is a caring bystander. Kasi who knows, baka kapatid mo ang next na victim. Oo. Di ba? So what we are saying, in a seminar's awareness, it helps the student and even the person of the school to understand basic rights. Tapos yung unang-unang gagawin ng isang biktima para hindi po kasi siya mabully uli. If I may add, Sir Jack, Ma'am Nina, yung initial response po ng biktima sa bullying, yung initial response, halimbawa, nung siya ay mabully, umiyak siya. Ibig sabihin po, the following day, ibubully uli siya. Kasi your immediate response determine kung magpapatuloy yung bullying o hindi na. Kaya po, ang bata po umiyak, sigurado kinabukasan. Kasi parang sinasabi niya sa bully, sa kanyang luha, binabayaran niya, gawin mo sa akin to kasi kayang-kaya mo ako. Parang may guest tayo dati, stand up against bullies. Yeah, that's one. You have to show na hindi ka magpapabully. Di ba yan Hindi ka yung- mukhang, sorry to say, hindi ka mukhang kawawa, hindi ka iiyak, hindi ka parang, di ba, tatakbo na lang. Kung di ako nagkamali yung advocacy ni General Torre, di ba? Nagkaroon pa siya ng parang Run against, oo, di ba? bullying na ano. Pero ito, din partner, di ba? I think tama ba yung nabasa ko yung sa UK? Yung about sa paggamit ng social media, yung 16. Di ba, binana nila? Sir Jasper, Opo, ikaw, tanat si Sir. ano tingin mo doon? Should we follow 16 ganon? and below. Below, Or yeah. even in Australia, it's being done. I think Malaysia also. Yung about po sa ating mga social Banning media. social media. So dapat nga din po na monitor din po talaga ng mga magulang yung mga paggamit po ng mga anak nila
So yung pagban nga po doon sa ibang bansa, kung dito din po sa atin ay masyadong hindi pa ready ang kaisipan po ng iba na sa atin eh. Medyo advance ang syempre doon sa mga western kaysa dito sa atin. Medyo dapat mas mabantayan pa ng mga magulang, unang-una, mga magulang pa lang sa kanilang bahay pa lang, kung ano po yung mga ginagamit ng mga bata, ano yung mga social media na kanilang Pabor po ba kayo o hindi? Pabor ako na bawasan. Ay, yung total Pero not ban. total ban. Na total ban. Kasi medyo, syempre, ang ating education minsan ay mas mabilis din po makapulot sa social media. So, dapat marunong at tinuturo din ng mga magulang. Problema kasi, partner, pag binan, mas lalong magtatago eh. Lalong, May ganon, parang yung may sa ganon cellphones, talaga. yung mga SIM card diba? na kala mo, o di nagtago, binili nila yung mga SIM card ng mga tao naka-register. Diba? Pag may paraan, may paraan. Pero parang drugs rin po yan, di ba? Sinabi mong ban. Di ban, pito. Kahit na maglupasay ka dyan and whatever, di ba? Bawal ang drugs, di ba? Bawal manigarilyo, di ba? Kahit anong gawin mo, bawal ang bawal. Parang political will. I think Yes. also, with the total ban, I think meron naman po atang, hindi man siya total ban. No? Just ban from using social media like TikTok daw and Instagram may and certain Facebook, I apps think. na, But you can research, you can That's a still good one. use it, di ba? Kumbaga, Restriction, ma'am, is a good one. And we do also dapat yung study ng certain social media na talagang abusive, talagang merong pattern na sinisira yung kaisipan ng mga bata, that we ban. Diba? No? Alam naman natin, medyo meron isang track record na nakakasira. I think we should ban those things. Social media. like yung Roblox. di ba? Di ba may Di ba binrainwash? nagano na sa Binrainwash DICT yung mga yan? bata. Saka yung momo something nung araw. Yung dati. Ano lang yun eh. Oo, matindi wala yun. pa nga yun eh. Pero yung sa Roblox, na-intercept po yun Hinuli yung mga bata, nakita yung mga homemade bombs. Yeah. So, iba pa yun. And it could happen also. Hindi lang bullying or whatever. Yes. Na-brainwash sila. Yes. Mahirap din kasi nakikita nila sa social media. Yun nga, sinasabi yung copycat, di ba? Yeah. Pwede rin. yung Yun nga po, copycat nakakatakot. na, Sir, so Doc Rally, ano pong pwedeng gawin ngayon ng National Movement for Safe Schools? Kasi kami mga magulang, like Sir Jasper, and lahat ng magulang pinag-uusapan. Parang, syempre, napabahala po kami. Yes, ma'am. That is the natural response po natin. Pero we don't stay there. So, sa amin po sa National Movement for Safe Schools, hinihingaan po ako ng statement. Sabi ko, good statement is a very, very good. But we have to do something about it. Hindi pwedeng, of course, if it is a paper statement, it's just a paper or just a statement. So what we did, we have some advocates in different parts of the country. We started to talk about it and mobilize and do more beyond what we are already doing sa mga seminars namin. No? So, ang dami ko kasing tawag sa akin. Kasi po, isa lang that I want to point out, may pattern na siya sa social media. Yes. Nagpo-post na siya ng may mga selfie na may baril, naka-military. I mean, kung nakita yon, Red flag na yun magtataka ka. Red flag na yun. Red flag. Opo. Saka yung sinusuot na damit. Itsura pa lang niya. Yung damit kasi sinusuot niya, copycat Yes. from another country. Na namamaril. Namamaril. So, hindi alam siguro nung tita. Na yung, di ba, may picture Yes. sila. Pero dapat kaya yung mga guidance counselors ng school, dapat nagiging fina-follow nila yung mga students. Pwede rin Siguro, po. di ba? Pero sir, magiging, para makita mo yung sabihin post naman, ng privacy. ano. Ano kaya yan? Di ba kasi I-flag. doon mo makita yung mga post ng bata. Sa DICT Kung ano. siguro may way na Oo. meron silang Yeah. sa DICT baka merong silang makitang parang ite-trace nila, aalisin mo na, 'di ba? Kunyari nakita naka-military, may hawak na baril na bata. Dapat out na Yes, yun. automatic na yun. Automatic, di Kasi ba? naghahanap lang ng actualization yun eh. Oo, at saka pwede mo i-trace. Kaninong social media to? Yes. Imagine tong 14 years old, may picture ng ganito. Yes. 'Di ba? So, kailangan yan ng medyo, yan eh. The start mo, technology ini-internalize rin nila muna eh. Ini-internalize ng mga bata eh. Until the time they actualize it. And this Problema was na yan. planned. Planned Sir, po yan. this was planned. Oo. Hindi basta-basta yan. Tsaka random. Kaya Kaya, nga eh. yung madaling mag-blame na bullying, but random eh. Wala naman silang target. Tsaka kakastart lang ng school year eh. So, ano yun, kailan naipon lang yung galit na yun within a few, Pwede po 1 compounded, week or pwede ano, pong di ba? Or compounded. nanggaling pa ba yan from last
Pwede rin, year, sir. Pwede di ba? rin. Pwede rin. Kakastart lang ng school Opo. And isa ko pang tanong, dun sa gun ownership accountability, ano po ang inyong say dyan, Doc Rally? Alam mo, ma'am, marami pong schools of thought diyan. Yung iba dapat daw magkaroon, yung iba dapat daw ay wala. Pero dapat meron tayong healthy understanding. Are Filipinos ready for that kind of privilege? Kasi privilege pagkakaroon ng license, privilege yan eh. Are we ready for it? If we are ready, dapat nabigyan sila ng kaalaman that you are pananagutan mo yan. Kasi nasa iyo yan. Hindi mo pwedeng hayaan sa kung saan makukuha ng kung sino man. So what we are saying sa amin, sa National Movement for Safe Schools, may mga nakadikit po yan ng mga usapin. Hindi lang po ito isang usapin sa Tacloban. Ito po ay marami pang mga bagay dapat haharapin. As we engage with a larger picture, sana matouch base yung area po ng homes, area po yung mga legalities na pagkakaroon po ng access ng mga bata sa baril, Diyos ko baril, di ba? How can we do that? No? So para po sa amin, we are already doing something in our organization, touching base sa local, sa grassroots. Ang importante po kasi, salamat ako sa inyong programa kasi we have a platform to say something with what we are already doing. Kami kasi national level, yung mga kinakas po namin ay binabato po namin sa grassroots sa probinsya. Kaya nga po. Yun po ang tulungan po namin. And okay, wala na rin tayong oras. Sayang. Very interesting. But, ang daming pwedeng i-tackle pa sa topic na to. As a final question na lang to both our guests, siguro po bilang mga magulang rin and representing the PTA and also yung Safe Schools, ano po kaya siguro ang dapat natin palitan ngayon sa ating mga kabahayan, sa school, sabi niyo nga home and school, para masigurado na sana hindi na ito mangyari uli. Sir Jasper. So sa amin po, hinikayat po namin ng mga magulang na yung sabi nga po natin, yung komunikasyon po nila sa kanila pong mga anak, mas tignan yung relasyon nilang dalawa, ng mga parent and mga anak nila. Kung nasaan na ba ang kanilang anak, kung medyo napapalayo na, kailangan na sigurong kausapin. At kung hindi man, hingi ng tulong, nandiyan naman po sila at mga kamag-anak pa. So para po yung ating, siyempre, mga bata po talaga medyo sa dami na ng pumapasok na idea and then pag-aaral. Sana po kami, inihiling ko sa kapwa kong magulang na subaybayan, maigi ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng mga social media na ginagamit. So, yun lang po. Para sa National PTA Philippines po, kami po ay nangihikayat sa mga magulang po. Ang ating pong mga anak ay ating pong tignan. Opo. And Doc Rally? Sa amin po, sa National Movement for Safe Schools, una sa lahat po ay we are intensifying more of others to come on board. Kasi hindi ho kaya ng iilan, katulad po sa amin, na meron pong heart para po sa safety ng paaralan at individual students. Kami po kasi ay nagtitraining, nagbigay ng materyales. Pero I realize, hindi po sa sapat. We need more people who understand, alright, going to the schools basically. Kasi kung gagawin mo lamang na Facebook, magpo-post ka lamang, I think hindi po siya sapat. We have to go where really the issues are. Yes. On the ground. At sabi nyo nga, very important and very eye-opener rin po. It starts at home. Yes. Sa bahay talaga nag-uumpisa. So, at responsibilidad po yan ng mga magulang or ng guardians po. So, maraming salamat. Marami po kaming natutunan sa inyo. Sir Jasper Basmayor ng National Parent Teacher Association. Thank you, sir. And Doc Rally Abalon ng National Movement for Safe Schools. Maraming salamat po at mabuhay po kayo.